Hello guys! Share ko lang pala sa inyo kung paano ginawa ang napakasarap na bilo-bilo. Masasabi kong ito special sapagkat meron po itong yung paborito kong langka. Isa rin po ito sa nagpapasarap para sa akin, yung langka. Hindi kompleto ang bilo-bilo kung wala po siya langka. At ito na nga po, pagkatapos balatan ng asawa ko yung kamute, iniwa-hiwa ko na po ito at pinutol ko rin po pinakadulo kasi maitim na po yung both side niya. Pahaba po pala yung mga kamuting na bili namin, kaya pinaghiwa ko ito ng maliliit na size. Pagkatapos itong mabalawan, inalis na rin natin yung may itim. So after niyang mabalawan, pwede na natin itong ilaga. Una pala natin itong lulutuin para siya lumambot. Then after naman ito, hiwain natin yung saging. Lalagay pala natin yung saging pag medyo malambot na yung kamote. Matagal kasing lutuin yung kamote, matigas siya. So pag malapit na maluto yung kamote, ito pa lang natin lalagay yung saging. At ito na nga po, lumambot na yung kamote, maaari na natin ilagay yung saging. Papalambutin na natin yung saging. Halu-haluin lang po. Takpan para ito ay lumambot. Pwede na rin po lagyan nyo ng asukal kung gusto nyo. Konti lamang po kasi matutuyo pa rin po kasi ito. Sa sisip-sipan po kasi ng kamuti at saging yung sabaw. And then naglagay na rin po tayo ng sago, yung maliit lang po yung aking niluto na po ito, so ready to add na rin po. Ayan, add na rin po natin at pakuluan po natin ulit. Meron nga pala tayong langka. Ito yung masasabi ko napaka-special pag may langka yung bilo-bilo. Binigay ito ng kumari ko. At meron din tayong glutinous flour. So, ginawa natin siya doon. And then, magpo-form tayo ng mga bilog-bilog. Ito rin, isa sa sangkap ng bilo-bilo na hindi dapat mawala. Shape lang po natin siya ng bilog-bilog. Dahan-dahan lang po. Pag pala gumagawa kayo ng dahan-dahan lang po sa paglagay ng tubig para ma-achieve yung gusto nyo na dough. And then after po natin itong mabilog lahat, ito yan na po. Maaari na natin pong ilagay sa kumukulong asukal. Kumukulong tubig na may konting asukal. Bali, sineparate ko na po pala yung napalambot kong saging at kamute kasi baka madurog na kung isasali pa natin yung bilo-bilo. So, sineparate na natin siyang lutuin. And after nun, nung malambot na yung bilo-bilo, pinag-mix na po lahat natin at lagyan na lang po ng asukal. Haluin lang po ito para hindi dumikit sa ilalim. Halo-halo lang po. Tikman ko kung matabang o matamis po. Yung timpla ko po kasi ayoko na masyadong matamis para hindi po siya nakakasuya. So, bad lang po yung pagkatamis niya. Yung iba naman po gusto nila matamis na matamis. Okay lang po na konting tamis na, and then kayo na lang mag-adjust kung gusto nyo pang matamis pa. Then, halo-halo lang po hanggang sa maluto na po lahat ng sangkap, lumambot na po lahat. Ayan na po, malapit na po siyang maluto. After nun po, huli po nating lalagay yung ating gata. Isa rin po ito sa nagpapalasa, hindi kailangang mawala yung gata. Ito po rin po yung isa sa sikreto ng bilo-bilo. Napansin nyo, halos may tatakpo na price yung mga sangkap ko kasi kinuha ko lang po sa tindahan. Wala na akong available stock sa aking pantry. Ano po, luto na po siya. And then ready na po to serve. Ayan na po, nakapila na po yung mga anak ko para magmerenda.
nagsalok na rin po ako dito sa malaking bowl para matikpan po nila at na-excited na po sila sa kanilang merienda. Napakasarap po talaga, tamang-tama lang po yung lasang nasangkapan natin. Kung meron din po kayong vanilla, pwede rin po patakan nyo ng vanilla habang hinahalo para add flavor din po at mabango po yung ginataang bilo-bilo. Ayan po, okay lang po yung consistency niya, hindi malabnaw, hindi naman gaanong malapot. Tamang-tama lang po. Salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa aking video. Kung nagustuhan nyo, please follow and share. Thank you.